Natics, yung statement ni Senador Robin Padilla nung nakaraan. Nasabi niya, weak daw ang mga kabataan ngayon. Kasi ang mga kabataan ngayon, mga kababayan, ay madali daw bumibigay. At ito nga po ay umahantong sa hindi maganda. Dahil mga weak daw ang mga kabataan, hindi daw po ng mga tulad nung panahon niya. Pero, mga kababayan, eto na, lumabas ang video nitong si Senador Robin Padilla habang kausap po itong si Tony Gonzaga, mga ka-GPnatics, na siya pala ay nakaranas din ng depression at muntik pa rin daw siyang magpakamatay. Oh, walang iya talaga itong si Robin. Ano, mga kababayan, talagang inuugag tayo. O, eto po, panoorin natin pare-parehas. Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Mhm. Tinamaan ako ng matinding depression. Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Tinamaan ako ng matinding depression. Oh, mga ka-GPnatics, hindi na natin binuo yung video Pero baka sasabihin nila out of context. Pero maliwanag naman yung tanong ni Tony Gonzaga. 'Di ba? Maliwanag yung tanong ni Tony Gonzaga. Baka mamaya sabihin ni Robin, ay hindi totoo 'yan, out of context 'yan. Ganun naman kasi ugali ng mga DDS, 'di ba? Ang tanong ni Tony, Na-depress kayo? na-depress kayo. Oh. Tagalog 'yun. Mga kababayan, hindi 'yun mahirap intindihin. Syempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Oh. Tinamaan ako ng matinding depression. Oh, so weak ka rin pala, Robin Padilla. 'Di ba? Sabi mo, yung mga kabataan lang ang weak. Yung mga kabataan lang ngayon ang weak. Eh, ikaw weak ka rin pala eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, mga ka-GPnatics, hindi kami tulad ng mga kabataan noon. Ay, hindi kami katulad ng mga kabataan ngayon. Kami noon, lumaki kami sa kalye. May pagganong-ganon pa si Senator Robin, no? Lumalabas ngayon na talagang itong mga DDS ay talagang mga sinungaling. Talagang mapaglaro. Kung wala po ang social media, mga kababayan, lagi na lang po tayo nalulukuhin ng mga to. Kung wala po ang social media at hindi natin nahahalungkat, nakakalimutan na natin ang kanilang mga sinasabi nung nakaraan. Mabuti na lang may social media na nagpapatunay ang mga taong ito ay talagang dakila po. Dakilang sinungaling, dakilang mambubudol, at dakila pong walang alam. Diba? Nung nabilanggo si Robin na depression sa kulungan, sabi ni Legaspi. Oh, si Maria Parisok, siya rin pala. Oh. Robin, dapat ay tinuloy mo na. Di wala sanang problema ang Pinas ngayon sa kagaya mo sa Senado. Kaya nga, no? Mabuti nga sana kung natuloy. Kung natuloy sana yon, mga kababayan. Tayo, stress na sa kanya eh. Pero inyo kanina, kalukuhan niya. Hindi raw siya pipirma. Hindi naman pala siya member ng Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Kawawa pag nagbigti, ayaw tanggapin ni Lord. Eh di okay lang yun. Kung hindi tatanggapin ni Lord, mga kababayan, sinungaling naman siya eh. Diba? Akala ko dakilang tanga, GP. Isama na natin, sabi ni Alan Loro, dakilang tanga. Si Robin Padilla. Totoo naman eh. Hindi naman tayo dito lolo ko lang. Hindi naman tayo dito nagpapakita ng fake news. Mga kababayan, galing sa 'di ba? Coming from the horse's mouth Na nagsuffer din siya noon. Na-depressed din siya at mga kababayan, sabi niya, hindi raw niya alam ang salitang depression. 'Di ba? Sinabi niya 'yon. Hindi ko nga alam yung salitang depression eh. Ngayon ko lang nalaman yan.
Nako ha, Robin Padilla ha. Ano kasi, erap? Tanga lang siya, di dakila. Hindi, dagdagan nyo na, dakilang tanga. Di ba? Pag sinabi mong dakila, mas malala yan. Sabi ni Francis Banta, wala namang DD shit na hindi sinungaling. Oo nga naman. Totoo yun. Lahat na lang sila mga ka-GPnatics, no? Walang ano sa kanila, itulak kabigin pagdating sa kasinungalingan eh. Lahat talaga, mambubudol. Malinaw na maliwanag yung kanyang sinabi to na hindi raw niya alam yung salitang depression. Oh. Ibig sabihin, mga kababayan, kami pa ang sinungaling. Eto, nakita na sa video. Ano to, Robin Padilla versus Robin Padilla? Sinong paniniwalaan mo dito? Pero ang resulta, mga ka-GPnatics, ay talagang masasabi natin, sinungaling. Wala nang iba. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Gusto lang maging relevant sa kabataan kasi gusto niya ng boto sa Gen Z sa 2028. Ako nakikita ko rin yan. Hindi totoo na hindi yan tatakbo. Kita nyo ha, mga kababayan. Sabi ni Mariel, hindi na yan tatakbo sa 2028. Oh. Dito pa lang nakita nyo na nagsisinungaling si Senator Robin Padilla. So, posible rin, mga kababayan, na tatakbo ito. Diba? Sa 2028. Ganyan naman ang mga bunganga ng mga politiko, hindi ako tatakbo. Diba? Pero pagpasaan na, filing na ng Certificate of Candidacy, nangunguna na yan. Diba? Noon, walang weak na senator, ngayon meron na. Marami na. Diba? Mas maganda, sir, boss, tawag kay Robin Bobo, isa siyang hirong tanga. Oo. Basta kumampi sa Duterte, nagiging bobo. Hindi, matagal na to. Hindi, matagal na to. Di ba? May reason bakit niya gina-open ang ganyang topic. Gusto niya ng relevance sa Gen Z at millennials. Correct naman, Carl Joseph Escarian. Totoo yun. Kaya lang, mali yung kanyang mga ka-GPnatics. Di ba? Mali yung kanyang statement. Hindi talaga maganda. Sabi ko nga tama yung pare. Tama yung doktor na nagsabi, kung wala ka magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. 'Di ba? Oo, namumuliti ka. Napahiya si Robin, hindi naman siya kailangan sa minority senate pagboto sa Blue Ribbon majority, napahiya ng husto. Oo. Hindi kasi siya member, Legaspi. Hindi kasi siya member. Kasi meron din naman na minority doon na mga member ng Senate Blue Ribbon na pwedeng pumirma. Si Robin hindi po kasali. Do? Kahit salin po siya, hindi po. Sabi ni Miel, inborn daw ang pagiging bobo niya. Halak ka. Ayan At least pinakita ko po sa inyo na may pruweba tayo na si Robin ay dakila pong sinungaling. Alam niyo kung kanino po nagmana, mga kababayan? Doon sa katabi niya. Sino ba yung katabi niya? Si Sara Duterte. Di ba? Si Sara! Mga kababayan, napanood natin, nagbabanta sa Pangulo. Pero wala daw siyang sinasabing assassin, wala daw siyang inutusan. Ano tawag mo doon? Kinausap mo yung tao. Di ba, pag namatay ka, patayin mo si Marcos, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. Sabi pa niya, no joke, no joke. Tapos biglang hindi raw niya sinabi yon. Wala daw siya nakausap na assassin. Sino yung kinausap mo? Kung hindi assassin, di ba? Sino ang tatanggap ng trabaho na gano'n na hindi mamamatay tao? Sko? Hoy, best, Randy Agustin, shoutout sa inyo dyan sa Kamsur, ha? Tatakbo yan at sasabihin niya na gusto ng mga tao na tatakbo ako kaya pinagbigyan ko sila. Malamang. Diba? Malamang, ganyan na naman yan. Okay. So, ito naman, mga kababayan, ang pag-usapan natin. Bata ni Digong, mga kababayan.
nahuli ngayon at